Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin at purihin po ang Diyos, ang Ama ng ating pong Panginoong Yesus na siyang dahilan kung bakit po nakakapagpatuloy ang lahat po ng bagay. Sa umaga pong ito, bago po tayo dumako sa salita po ng Panginoon, tayo muna po ay magpupuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos, dakilain po kayo aming Ama. Napakabuti po ninyo sa amin pong mga buhay. Hindi po mababago ng sitwasyon, Panginoon, ang inyo pong kabutihan sa amin, O Diyos. Salamat po. Purihin po ang dakilan ng pangalan. Awitan po natin ang ating pong Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Ng pag-ibig niyong laging sariwa sa bawat umaga, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, bigyan ng pagnanasa sa mga salita po ninyo. Hallelujah. Buksan niyo ang aming pong puso at isipan sa mga salita po ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan po ng ating pong Panginoon Yesus. Tunay nga pong mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pag sinabing kabutihan ng Panginoon, marahil sinasabi natin ang kabutihan ng Panginoon dahil kumakain tayo ng pagkain sa araw-araw. Opo, mabuti po ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating araw-araw. At pag sinabi pong mabuti ang Panginoon ay marami po sa atin ay sinasabi natin na
Ginagamit natin yung para pag may magandang nangyayari sa atin at ano man yung mga pumapabor sa atin. Pero sabi sa salita ng Diyos, pagdating sa kabutihan ng Panginoon, napakaganda po nun. Yung kanta na yung kay buti-buti niyo Panginoon. Sabi po sa Psalms 103, Salmo, sabi po dito, verse 2, sige, simula na sa verse 1. Pupurihin ko ang Panginoon ng buong buhay, pupurihin ko ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi ko kakalimutan ang kanyang kabutihan. Bakit po hindi kakalimutan ng sumulat dito ni Haring David? Ang kabutihan ng Panginoon. Ito po ang dahilan bakit nasasabi ni Haring David na mabuti ang Panginoon. Sabi po dito, verse 3, pinapatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinapagaling ang lahat kong karamdaman. Nililigtas niya ako at sa kapamakan ay pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Yun po yun. At kung makikita po natin doon, itatasa sa verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din niya inilayo sa atin ang ating mga kasalanan. Makikita natin doon na yung kabutihan ng Panginoon na para kay David, bakit mabuti sa kanya ang Panginoon? Dahil yung kasalanan inilayo sa atin. Ibinigay sa atin. Amen po. At patuloy na masasabi natin mabuti ang Panginoon hindi lang sa mga magagandang nangyayari sa atin. Masasabi natin mabuti ang Panginoon kahit na may pangit na mangyari sa iyo, kahit na magkaroon ng hindi pumapabor sa iyo. Dahil marahil, inilalagay natin yung kabutihan ng Panginoon sa damdamin natin. Lord, pangit yung nararamdaman ko ngayon. Lord, pangit ganito yung nararamdaman ko. Kaya hindi na mabuti yung Panginoon para sa iyo. Pero kay David, nasasabi niya na mabuti ang Panginoon. Bakit? Kasi inilayo yung kasalanan. Kaya kahit anong mangyari kay David na pangit na sitwasyon, sabi niya pa rin na mabuti ang Panginoon. Kasi yung basihan niya ng pagiging mabuti ng Panginoon ay yung ginawa niya sa atin. At pumupunta po ako sa mga iba't lugar, sa mga Bible study, tinatanong ko yung mga magulang nila. Mga magulang po ay sinasabi nila na ano yung pinakamabuti na ibibigay mo sa iyong anak. May mga nagsasabi na yung pinakamabuti nilang may bibigay sa anak nila yung magandang edukasyon, may pasa ko lang yung business ko sa anak ko, may pamana ko lang yung kayamanan ko. At yun na po, ang tawag po sa mga magulang na yun ay sila po ay mga magulang na mabubuti. Kasi naghahangad sila na mapabuti yung anak nila. Pero ang Diyos po ibinigay sa atin yung pinakamabuti na kailangan natin. Ano po yun? Yung kaligtasan po natin. Amen po. Kaya sasabihin natin palagi, pag inaawit natin yun, yung kanta na yun ay, o kaya sa mga iba pang kanta, nakabutihan ng Panginoon, meron tayong kaisipan na pag sinabi natin mabuti ang Diyos, alam natin na dahil pinatawad niya ang kasalanan ko. At lako po tayo sa pag-aaralan po natin, hindi po yun. Sa pag-aaralan po natin yun ni Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 1 hanggang 2. Sabi dito, kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At dahil sa pananampalataya, tinamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos. At nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Nagkaroon na tayo ng kaligtasan. Sa kabila ng kaligtasan natin, ay meron pa tayong pag-asa. Kaya pag-aaralan po natin dito yung salitang nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. O yung glory ng Panginoong Jesus. At makikita natin doon kung gaano kadakila ang Panginoon. Nandito siya sa lupa, hinubad niya yung kadakilaan niya, pero nung bumalik siya sa langit, isinuot niya muli yung kadakilaan niya at isusuot din sa atin. Tandaan po natin, si Satanas, hinangad ni Satanas
yung kadakilaan ng Panginoon. Amen. Gusto niya magkaroon ng katulad. Hindi niya maigtan, kundi magkaroon siya ng katulad ng kadakilaan ng Panginoon, Jesus. Pero hindi sa kanya ibinigay, kundi kung kanino man ibinigay sa atin po yun. Makikita natin, no? Kaya galit na galit si Satanas. Makikita natin na yung hinangad niya, hindi niya nakuha. Pero tayo mga hindi naghangad ng kadakilaan ng Panginoon na ibibigay sa atin. Kaya sinabi ng Panginoon na kailangan na, sabi niya, nagagalak tayo. At bakit natin kailangan magalak? Sa pag-asa na makakabahagi tayo doon. Sabi dito, nagagalak tayo, pag naunawaan natin yung kagalakan, kaya tayo nagagalak kasi dahil magbibigay ito sa atin ng kakayahan para magtiis sa mga lahat ng tinitiis natin. Sa Romans chapter 5 verse 3, kung ibababa lang natin doon, sabi dito, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Pag may kagalakan ka doon sa kadakilaan ng Panginoon, makakayanan mo na magtiis. Kaya mong maging, kahit sa pagtitiis, nagagalak ka. Alam mo bakit? Kasi yung glorification mo ay dinedevelop lang ng Panginoon, pinapalago lang ng isang araw, lahat ng pagtitiis mo ay may kadakilaan na ipapalit ang Panginoon. Amen po. Makikita natin doon, yun yung isa sa mga pinakamaganda at nakakagalak sa pagiging mananampalataya. Bakit po? Nararanasan natin yung palaging glorification sa atin ng Panginoon kahit sa mga pagsubok. Nararanasan natin yung pagtulong sa atin ng Panginoon. Yun yung isa sa nakakagalak po na bilang isang mananampalataya, lumalakad tayo sa pananampalataya sa araw-araw, ay binabago tayo ng Panginoon. Nakikita natin doon na meron kahit sa mga pagtitiis. At sumunod po tayo. Ano yung mga dahilan? Bakit tayo nawawalan ng kagalakan sa ating pag-asa? Marami pong mananampalataya ay nawawalan ng kagalakan sa pag-asa nila. Parang hinahayaan na nila, nakakalimutan na nila. Ito po yung unang dahilan na inilagay ko. Sabi dito, unang dahilan bakit tayo nawawalan ng kagalakan sa ating pag-asa, yung kadakilaan ng Panginoon na alam nating matatanggap natin. Una, nawawalan tayo ng kagalakan. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Sabi sa Salmo chapter 51 verse 12, sabi po ni David, sana ibalik sa akin ang kagalakang nararamdaman ko noon. Iniligtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Nagkakaroon ng, sabi ni David, ibalik niyo sa akin yung kaligtasang natanggap ko. Dahil yung kagalakan doon sa kaligtasan ko. At sabi din po sa Hebrews chapter 12 verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Kung meron man pong nagiging hadlang sa ating para mawalan tayo ng kagalakan dun sa pag-asa, yung kasalanan po natin. Nagiging hadlang to. Kaya pag nagkasala ka, alam mo sa sarili mo, yung spirito mo ay nag-grieve. Nagkakaroon ka ng pagkalayo sa Panginoon. At alam mo na nalulungkot din ang Panginoon. At yun po yung magkakaroon sa atin, magdudulot sa atin yung kasalanan na patuloy natin, inuulit-ulit natin, at patuloy natin nilalakaran. Magugulat ka isang araw, wala ka na dun sa kalooban ng Panginoon. At puno ka na wala na yung pag-asa mo, yung pagtingin mo sa Panginoon. Yung hinihintay mo na kadakilaan ng Panginoon. Bakit hindi mo na kaya magtiis? Wala ka na dun sa pag-asa ng Panginoon. Hindi mo na kaya magtiis sa mga sitwasyon. Amen po. Pangalawa po, bakit tayo nawawalan ng kagalakan sa ating pag-asa? Pangalawa po ay nagiging makamundo ang ating pag-asa. Dahil sa makamundong pag-asa. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19,
Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung lumalapit tayo sa Panginoon at para lang dito sa mundo ay tayo na po, sabi doon, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. At makikita natin doon, pag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi lamang para sa material. Nandiyan ang Panginoon, sabi doon sa kanyang salita, sa Matthew chapter 6:33, sabi doon, na unahin mong mapabilang sa karyan ng Diyos, makasunod sa kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay ay idaragdag na lang sa iyo. Yung mga pangangailangan natin sa araw-araw ay dinaragdag na lang ng Panginoon. Ibinibigay na lang ng Panginoon. Pero kung meron mang napakalaga po sa atin, pagdating kay Jesus, yung kaligtasan po natin. Kaya tayo lumalapit kay Jesus para sa kaligtasan natin, hindi lamang sa mga pangangailangan natin. Kung paano tayo i-develop, paano tayo malulubos yung kaligtasan natin sa Panginoon, lalo tayong lumapit sa Panginoon. At pag inuno natin yon, ay idaragdag na lang ng Panginoon yung mga bagay. Sabi po dito, sa Psalm chapter 73, verse 1 to 30. Mahaba po ito. Sabi dito, tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, na sa mga taong malinis ang puso, ngunit ako, ito po ay isang mga awit sa mga awit ni David, ito po ay si Asaph. Ito po ang sinabi ni Asaph, mabuti po ang Panginoon, ngunit ako ay halos mawalan na ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mga mayayabang at masasama umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila nahihirapan at nababagabag na tulad ng iba, kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang lagi nilang iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao, kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ng mga sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masama. Wala nang ang problema, yung mayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ng malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Kadalasan po, sa mga mananampalataya nagkakaroon ng pagtingin sa mga tao sa mundong ito. Pag tumitingin ka sa mundong ito ay makikita mo na bakit sila mas makasalanan na nga sila, umuunlad pa sa buhay. Bakit, Lord? Ako po nagtitiis sa'yo, naglilingkod. Bakit kung sino pa yung tapat, ay siya pa yung naghihirap. Bakit pa ako nagtitiis? Tandaan po natin, wag nating pagdating, naglilingkod naman ako sa Diyos. Naglilingkod naman ako sa Diyos. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ba't ito nangyayari sa akin? Hindi po. Tandaan po natin sa Panginoon, ang binibigay sa atin ng Panginoon ay yung kaligtasan natin. Iniingatan niya yung kaligtasan natin. Lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti po natin. Kung meron man tayong makikita sa mundong ito na lumalago sila, makikita mo, ikaw nagkakasakit ka, yung tao sa labas na sigarilyo ng sigarilyo, inom ng inom, alak ng alak araw-araw, hindi nagkakasakit. Nagkakaroon ka ng katanong, bakit ganun? Pero hindi po. Lahat ng pagtitiis natin ay pinapatunayan lang na kung paano natin pinagtiisan yung mga bagay dito sa mundo ay magkakaroon pa tayo, madadakila pa yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Makikita natin, Lord, lahat ng tiniis ko, lahat ng paghihirap na ranasan ko, hindi pala kayang maging sapat doon sa kadakilaan na ibinibigay niyo sa amin. Kaya meron kang kagalakan. Bakit? Kasi mas mataas yung tingin mo sa bagay sa mundong ito. Pero pag naging mas mataas yung tingin mo sa mundo kaysa sa mga bagay na nasa langit, ay mawawalan ka talaga ng gana, lalo-lalo sa paglilingkod, sa pananampalataya. So, hayaan mo na na pati yung pananampalataya mo ay madamay dahil naging mababa na yung tingin mo sa pag-asang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Naging mataas na, naging makamundo na. Sabi dito, tuloy po natin, sa verse 17, bababa po tayo.
Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kainatnan ng masama. Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan. Yun na. Tandaan po natin sa langit ay pararangalan tayo ng Diyos. Isusuot natin yung kadakilaan niya. Ito natin doon si Asaph ay pumunta siya sa templo kaya napakalaga po ng lagi tayo nasa templo. Ano yung sabihin ng templo? Lagi tayo nasa presensya ng Panginoon. Kasi doon sa presensya ng Panginoon, maunawaan natin, marahil dumadating ka na sa tagpo na katanungan, dumarating ka na sa tagpo na nagtatanong ka na sa inyong sarili. Kapatid, pumunta ka sa templo ng Panginoon, pumunta ka sa kanyang presensya. Doon sa presensya ng Panginoon ay may kasagutan. Doon sa presensya ng Panginoon ay masasagot yung mga katanungan mo. Na bakit Lord, bakit ganyan? Mag-pray ka. Umawit ka ng papuri sa Diyos. Magpuri ka, hingi mo yung kapuspusan ng Panginoon. Bakit? Pag ginawa mo yun, ay merong kasagutan, mensahe ang Panginoon sa iyo na masigit pa ang mga bagay dito sa mundo. Paunawa sa iyo ng Panginoon na higit pa yung mga bagay na darating. Sabi po dito, sumunod po, ano yung mga dahilan, bakit nawawala yung kagalakan sa pag-asa? Pangatlo po, dito na po tayo, panghuli na lamang po, hindi natin nalalaman ng pag-asang darating. Kaya tayo nawawalan ng gana kasi hindi natin kinikilala. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Tandaan po natin, sumampalataya tayo, hindi sa damdamin. We live by faith, not by sight. Namumuhay tayo hindi sa mga senses natin, hindi sa paningin, sa pandinig, hindi lamang doon. Kundi binigyan din tayo ng Panginoon ng karunungan. Kailangan nating aralin din yung kanyang salita, unawain, at patuloy na kilalanin. Hindi ka lang sumampalataya dahil maganda yung naramdaman mo. Dahil na sumasampalataya ka, dahil na unawaan mo talaga na yung pag-asang darating pagdating sa Panginoon ay masigit pa dito sa mundo. Pangatlo po, hindi natin nalalaman ang pag-asang darating. Ephesians chapter 1, verse 15 to 20. Sabi po dito, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya niyo sa ating Panginoong Hesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng pinabanal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos at lagi ko kayong ipinapanalangin. Yan po, napakalaga po ng pananalangin. At dahil sa pamagitan ng panalangin, nandun yung paghingi ng tulong sa Panginoon, ng karunungan. Patuloy po natin ipanalangin. Ano po yung panalangin ni Pablo? Hinihiling ko sa Diyos, tatlo po ito. Hinihiling ko sa Diyos ang dakilang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa na mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. Ano po yung una? Una, yung lalo pa nating makilala ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. Pangalawa, ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ng iyong puso at isipan para maunawaan yung pag-asa na inilaan niya para sa atin. Yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon, ipinapanalangin din po na maunawaan din natin. Hindi lang basta damdamin, ang kapuspusan ng Panginoon, ang kapuspusan ng Panginoon ay nagmumula sa mensahe niya, nangungusap sa sayo. At hindi mo pwedeng sabihin na napuspos ka ng Panginoon nang walang pangungusap dahil sa bawat kapuspusan ng Panginoon ay lagi may pangungusap. Merong sa katotohanan ng Panginoon ay may kalayaan, may kasagutan. Sabi po dito, pangatlo po, sabi po dyan, ang napakalaga at napakasaganang pagpapala niya na ipinangako sa mga pinagbanal. Ito po, pangatlo, pinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Yung kakayahan ng Panginoon na gawin sa atin. Yung kapangyarihan ng Diyos, sabi dyan, para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya, ang kapangyarihan ding ito ang ginagamit niya nang buhayin niya muli si Kristo nang paupuin sa kanan sa langit.
Nakita natin doon na yung kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay sa atin dito. Ano po yung kapangyarihan na yan? Yung kapangyarihan ng Diyos para masunod natin yung kalooban niya. Mahirap po sumunod sa kalooban ng Panginoon. Walang kayang sumunod, humakbang sa kalooban ng Panginoon, kundi sa tulong lang din ng Panginoon. Pag sabing kapangyarihan ng Diyos, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan niya. Yun po yung tumutulong sa atin. Lahat ng kailangan natin, nandito na sa kapangyarihan ng Panginoon, kailangan lang natin tulungan. At dahil po doon, sabi po doon, yung tatlo po na yun, yung humahad lang para mawalan tayo ng kagalakan sa pag-asa, yung kasalanan, nagiging makamundo yung ating pag-asa. Yung pangatlo po, hindi natin nauunawaan yung pag-asa natin. At makikita natin doon, pag pinagbuti natin yun, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, magkakaroon muli tayo ng pag-asa. At yung mga umaasa sa Panginoon, nagagalak sa pag-asa, makakayanan natin na magtiis, makakayanan natin na magpatuloy sa paglilingkod para sa Panginoon. Magiging maliwanag sa atin. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay manalangin sa tulong ng Panginoon. Hallelujah. Dakilang Panginoon. Dakila po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Kayo po ay tapat at mabuti sa aming mga buhay. Aming aming Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus, nagpapasalamat po kami sa tinanggap namin pag-asa, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa tinanggap namin sa Glorify, na tinanggap namin, O Diyos, sa kadakilaan na ibibigay niyo sa amin, Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon kami ng kagalakan at paging maliwanag sa amin ano yung mga bagay na darating sa amin, O Diyos, para mapagtagumpayan namin ang anumang pagsubok, kumakbakan namin yung kalooban, Panginoon. Magkaroon kami ng dahilan palagi sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinagpapala po namin ang araw na ito. Tulungan niyo po ang bawat nanonood ng live na patuloy na tulungan sila na makasunod sa kalooban niyo sa araw na ito. Ingatan niyo po sila sa maghapon. Patuloy na nagpapasalamat po kami. Kayo po ang laging madakila sa aming mga buhay. Kayo po ang laging patuloy na maluwalhati, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Iadalangin din po namin, O Diyos, patuloy na live na ito ay patuloy na sa araw-araw ay maging pagpapala sa mga kapatid, lubos na maging kagalakan at patuloy na maging kalakasan. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon ito, sa pag-aaral namin, sa umagang ito, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng salita niyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo po lamang binabalik ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakila, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.